وأعددنا الروح له سكنا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. Nung nakaraang linggo ay pinag-usapan natin kung bakit kailangan natin pag-aralan ang talambuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano yung mga may dudulot nito mabuti sa atin at ano yung mga magagandang aral na makukuha natin pag pinag-aralan natin ang talambuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marami tayong binanggit doon na katulad sa pag-aaral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa pag-aaral natin sa talambuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maintindihan natin ng maayos ang Quran, maintindihan natin ng maayos ang hadith, maintindihan natin ng maayos ang tauhid, which is pinaka-importante sa lahat, maintindihan natin ang fiqh, maintindihan natin ang lahat ng parte ng relihiyong Islam. No. Bago tayo pumasok sa talambuhin mismo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat muna natin malaman kung ano yung kalagayan ng Arabian Peninsula bago dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil pag nalaman natin kung ano ang kalagayan ng Arabian Peninsula bago dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makikita natin kung gaano ito nabago, kung paano ito binago ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at kung paano ito nabago mula sa napaka hindi magandang kalagayan ay napunta ito sa napakagandang kalagayan. So, ito yung dapat natin mapansin dito sa ating pag-aaral sa ngayon. Yung mga Arab before Islam ay may mga magagandang mga kaugalian at may mga masasamang kaugalian. Hindi lang masasamang kaugalian, kundi napakasamang kaugalian na hindi natin makikita sa ngayon, o makikita natin sa ngayon, pero makikita natin to in the opposite side of Islam. Yung mga kaugalian na yun na kung saan subhanallah, kung titingnan natin kung paano ito binago ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kukunin natin yung manhaj kung paano binago ng Propeta ang mga panahon na yun, ay pwede natin mabago ang sitwasyon sa panahon ngayon. Now, ano yung mga kaugalian ng mga Arabo bago dumating ang Islam na hindi magaganda? Ito yung dapat natin malaman. Now, ang unang pinaka hindi magandang kaugalian ng mga Arabo is yung shirk, pagtatambal ng Diyos. Ito yung pinaka number 1, pagtatambal ng Diyos. At makikita natin to sa history ng Islam, na kung saan nung dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nung binalikan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Makkah, isinuwang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, then after 13 years, umalis siya sa Makkah, pumunta ng Madina. Then, pagkatapos nun, after 7 years sa Madina, or 6 years or 7 years sa Madina, muling binalikan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang Makkah. Ano ang inabutan dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 360 ng mga Diyos-Diyosan na nakalagay mismo sa loob ng Kaaba. Ganito ang kanilang pagtatambal ng Diyos, na may napakaraming Diyos silang sinasamba. Although naniniwala sila na may isang Diyos na dapat sambahin. Pero liban doon ay kumuha sila ng mga Diyos-Diyosan. Anong sinabi nila sa Quran? Na sinasabi ng mga taong to, kapag sinabi mo sa kanila na hindi dapat sambahin ang mga Diyos-Diyosan na ito, anong sinasabi nila? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Hindi namin sinasamba ang mga Diyos-Diyosan na ito, liban lamang sa sila yung malalapit kay Allah. Ito mga Diyos-Diyosan, nasa isip ng mga Arabo, ito yung malapit kay Allah. So sinasamba nila ito para sila ay ilapit din kay Allah.
So makikita natin sa panahon natin sa ngayon na may mga taong ganun. May mga taong ganun na sinasamba nila si Jesucristo halimbawa, or gumagawa sila ng mga ibang Diyos upang daw sila ay mapalapit sa nag-isang Diyos na nasa langit. So ito ang inabutan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga tao na sumasamba sa napakaraming Diyos. May Diyos na para sa mga buntis, may Diyos na para sa paglalakbay, may Diyos na para sa rizq, may Diyos na sa iba't ibang pamamaraan nila sa buhay, may mga Diyos sila na sinasamba. Kung magta-travel sila, pupunta sila sa isang Diyos at hihingi sila dito ng permiso. At sila ay maglalakad. Yung buntis, yung babae, pag hindi siya mabuntis, may pinupuntahan na Diyos-Diyosan. At yun ang kanyang inaalayan ng mga samba upang daw siya ay mabuntis. At may napakarami pang iba. Pag tumagal ang tagtuyot, may Diyos silang sinasamba. Pag may dumating na sakuna, may Diyos silang sinasamba upang itong sakuna na ito ay mawala. At ang sinasabi ng mga Arabo, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa. Hindi namin sinasamba ang mga Diyos na ito dahil sila ay Diyos, kundi upang kami ay ilapit nila sa nag-isang Diyos na si Allah. So kung titingnan natin yung panahon ng propeta at ikukumpara natin ang ating panahon sa ngayon, may mga tao na ganun. So, habang pinag-aaralan natin ang sira ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, paano ito inalis ng propeta? Sa ating pag-aaral, malalaman natin kung anong manhaj, kung ano ang curriculum, kung paano ito inalis ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung paano itinuro ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng ating nabanggit noon, ang tauhid, na hindi tayo dapat sumamba sa mga Diyos-Diyosan na ito. Paano natin ito malalaman? Dapat pag-aaralan natin ang sira ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung unang katangian ng mga Arabo na hindi maganda. Na ito ang dinatnan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pangalawa, ay hindi sila naniniwala na may araw ng paghukom. Hindi sila naniniwala na may araw ng paghukom. Ito ang kanilang kaisipan. Pag namatay ako at kinain ng lupa ang aking katawan, wala na. Paano ba ako mabubuhay ulit? Ito ay binanggit ni Allah sa Quran. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Ito sinasabi nila. هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلى رَجُلٍ. Sinasabi ng mga taong hindi naniniwala kay Allah na gusto niyo bang ituro namin sa inyo ang isang tao? Ibig sabihin ng propeta. Na sinasabi niya sa inyo na pag kayo ay idha muzziqtum kulla mumazzaq, ibig sabihin na wala na ang inyong katawan, innakum lafi khalqin jadid, kayo ay mabubuhay muli. Ibig sabihin hindi sila naniniwala na may araw ng paghukom. Dahil sa hindi sila naniniwala sa araw ng paghukom, lumabas ang napakaraming mga hindi magagandang kaugalian. Dahil hindi sila naniniwala na may araw ng paghukom, lumabas ang napakaraming hindi magandang ugali na iyon ang resulta. So kung titingnan natin ang ating panahon sa ngayon, ganun din ang ating sitwasyon. Na dahil sa ang mga tao ay naniniwala daw sa araw ng paghukom. May mga tao na pag sinabi mong ikaw ba ay naniniwala sa araw ng paghukom, ako ay naniniwala sa araw ng paghukom. Pero kung titingnan mo, ang kanyang ginagawa ay labag sa lahat ng mga kautusan ng Islam. Ibig sabihin nito ay hindi siya naniniwala ng buong buo. So ano ang kalalabasan ng taong to na hindi naniniwala ng buong buo sa araw ng paghukom? May lalabas sa kanya ng mga hindi magagandang kaugalian. Subhanallah. Ito ang dinatnan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito yung dinatnan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at inalis niya sa mga tao na dapat niyong paniwalaan na may araw ng paghukom. Dahil pag hindi niyo pinaniwalaan na may araw ng paghukom, lalabas sa inyo ang mga masasamang kaugalian. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقْتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ. Ano ang sinabi nila? Itong taong to na nagsasabi sa inyo na pag kayo ay nawala, pag ang inyong katawan ay naging lupa na, kayo ay muling mabubuhay, aftara ala Allah kadiban am bihi jinna.
ito ay nagsisinungaling sa Diyos. Or di kaya, siya ay sinasaliban ng jinn. Ito ang turing nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At hindi lang yun. Sinabi nila ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang magician. Ngayon, pag dumating ka na ikaw ay magdadakwa, pumunta ka sa mga tao, maniwala ka sa tao to. Kahapon ganito ang kanyang trabaho, tapos ngayon ganito siya. Imposible yan. Huwag tayong magtaka dahil yung mga sinabi na ganito ay sinabi na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itong mga sinasabi sa atin ngayon, whether sinasabi sa mga Muslim o kaya sinasabi sa mga dalubhasa sa Islam o di kaya sinasabi mismo sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating panahon sa ngayon, ito ay sinabi na kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majnun. Walang utak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang kanilang sinabi kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nung dumating siya, gusto niyang baguhin ang lipunan ng kanilang. So sa atin sa panahon natin ngayon, pag nakita natin ng isang lugar ay sirang-sira na, wala na. Kumbaga, lubog na sa kahirapan, lubog na sa kasamaan, at dumating ang isang tao na gusto niya itong baguhin, nasasabihin ng mga tao, sino ba to? Paano niya kayang baguhin ang ganitong sitwasyon? Kung nasubukan niyo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay pwede natin gawin sa ngayon. Dahil bago mangyari ang Arabian Peninsula na maging ganito katahimik, itong Arabian Peninsula, before this, 300 or 400 years ago, hindi maganda ang kalagayan ng Jaziratul Arab. May mga tao na sumasama sa mga kubur, sa mga libingan. May mga tao na nagtatawag sa mga kubur. Although mga Muslim daw sila. May isang tao na dumating noong mga panahon na yun, 300 or 400 years ago. May dumating na isang dalubhasa sa Islam. Nakita niya ang kalagayan ng Arabian Peninsula na lubog na sa kasamaan. Dumating si Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab. Inikot niya ang Jaziratul Arab. Inikot ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ang Jaziratul Arab. Hanggang sa natagpuan niya ang isang leader, isang pinuno, na sinabi na, sige, suportahan kita sa mga gusto mo dahil yung sinasabi mo ay totoo. In less than 50 years na bago nila ang Arabian Peninsula. Katulad ng ginawa ng propeta. Paano ito nagawa ni Muhammad bin Abdul Wahhab? Dahil kinuha niya ang curriculum ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at in-apply niya sa kanyang panahon. So, ganun din ang ating gagawin, mga kapatid. Na yung curriculum na ginawa ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ginawa ng mga sahaba ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kukunin natin at i-apply natin sa ating panahon sa ngayon. At sa ganung paraan, mawawala ang mga kasama. May mga nagsasabi na hindi. Dapat ang kunin natin na curriculum is curriculum ng West, ng Amerika, ng Europa, which is mali. Which is mali, hindi applicable dito sa ating panahon sa ngayon. Makikita natin na dumating ang mga tao here in the Arabian Peninsula at sinasabi nila na may maganda kaming pamamaraan ng government. Ito yung gusto namin ibigay sa inyo. At nung ibinigay nila ito sa ilang mga bansang Arabo, ay nasira ang mga bansang Arabo nito. To give you an example, Iraq. Dumating ang mga puti, sinabi nila na we have the democracy, meron kaming democracy, ito yung pinakamagandang pamamaraan ng gobyerno. Binigay nila sa Iraq. At nakita natin ang sitwasyon ng Iraq. Dumating ang mga puti. Sinabi nila na ito ang dapat na ipalit sa sitwasyon sa Libya, itong demokrasya. Although sinasabi natin na yung kalagayan na yung kalagayan na dinatnan nila ay hindi maganda, yung pamumuno ng mga leader noon ay hindi maganda. Pero kung titingnan mo, mas maganda ito dahil may konting Islam. Pero dumating ang mga tao na nagsasabi na ito yung sa amin, ito yung subukan nyo, ito yung mas maganda. Tapos nung sinubukan ng mga Arabo, subhanallah, bumaliktad ang kanilang mundo. So kung titingnan natin, dapat natin kunin ang curriculum ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dapat natin kunin ang curriculum ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ang i-apply natin sa ating panahon.
Pangalawa lang, yun sa mga hindi magagandang kaugalian ng mga Arabo. Hindi sila naniniwala na may araw ng paghuhukom. Al-kufr biyawmil ma'ad. Walang araw ng paghuhukom. Hindi kami naniniwala dyan. Pangatlo is fasad al-akhlaq al-ijtimai. Yung kaugalian mismo ang nasira. Yung kaugalian mismo ng mga Arabo na dinatnan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun mismo ang sira na dapat baguhin. Ano yung mga sira dito? Magbigay tayo dito ng mga halimbawa. Una dito is, yung pinaka hindi maganda siguro na narinig natin is wa'dul banat. Inilibing nila ang mga babae na ipinapanganak sa kanilang panahon ng buhay. Wa'dul banat. Wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. Sinabi ito ni Allah sa Quran. Ano ang kasalanan ng mga batang doon na inililibing ng buhay? May dalawang paraan sila para ilibing ang mga bata, ang mga babae. Unang paraan ay kinukuha nila ang kanilang mga asawa. Kinukuha nila ang mga kanilang asawa pag ito ay mga anak na. Pumupunta sila sa disyerto at humuhuka sila ng libingan. Ya subhanallah. Tapos pag nanganak ang babae, ang kanilang asawa pag nanganak, at ang lumabas ay babae, wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Nandito mga ganun, subhanallah, babae. Kinukuha nila ang batang babae ito at inililiping diretso. Wala. Patay ang babae. Ito ang kanilang inabutan. Okay? Wa'dul banat. Ito ang isa sa mga paraan kung paano nila inililibing ng buhay ang kanilang mga anak. Ay yung ina na tiniis ang lahat ng sakit. Yung ina na tiniis ang lahat ng sakit ay hindi man lang umabot ng isang oras upang kanyang magmahagka ng kanyang anak na babae, kinukuha ito at inililibing ng buhay. Mamaya, titingnan natin na ang lahat ng mga ito ay nasa sa ating panahon. Ang lahat ng mga itong mga masasamang kaugalian ay nasa sa ating panahon sa ngayon. Wa'dul banat. Pangalawa, ang klase ng paglibing nila sa mga babae, mga pinapanganak na babae. Pag lumaki na ito, 6 years old. Pag umabot na ng 6 years old ng babae, ang bata, sasabihin ng ama sa kanyang asawa na, bihisan mo ng maganda ang aking anak na babae. Bibihisan, tapos sabi niya, lalabas ka. Yung ina, bibihisan niya ang kanyang anak dahil alam niya na ito na ang kanilang muling pagkikita ng kanyang anak. This is the last day na magkikita sila ng kanyang anak na babae. Hahagkan niya at lalabas siya. Ang bata, walang alam. Sasabihin sa kanya ng kanyang ama na bibisita tayo sa ating mga relatives, sa ating mga kamag-anak. Kukunin niya ang babae ang ito, tapos dadalhin niya sa gitna ng disyerto at doon ililibing ng buhay. Ito yung hindi makalimutan ni Umar ibn al-Khattab, pangalawang khalifa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hindi niya makalimutan yung mga panahon na may inilibing siyang isang babae na kanyang anak bago dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O di kaya isang paraan ay kinukuha nila ang batang babae, tapos sa kanilang paglalakbay dadaan sila sa mga balon. Napakalim na balon. Nawala ng tubig. Itong balon na ito ay wala ng tubig. Dry. Tapos sasabihin ng kanyang ama na tingnan mo anak yung balon. Pag tinignan ng babae ang balon, ng batang babae ang balon, itutulak ng kanyang ama ang kanyang anak na babae na 6 na taon is mahuhulog dun sa balon. Tatabunan ng babae. Ito ay kaugalian ng mga Arabo na dinatnan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In general, pinapatay nila ang kanilang mga anak. Kaya pinagbawalan sila ni Allah sa Quran, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاهُمْ. Bago tayo pumunta dun sa pangalawa, bakit pinapatay nila ang mga babaeng to? Itong mga batang babae. Dahil kathratul hurub, napakarami ng digmaan ng mga panahon na yun. Isa yun sa hindi rin magandang kaugalian. Na dahil sa dami ng digmaan, sa mga panahon na yun ay yung tribo, inaatake na yung tribong maliit,
Tapos yung isang tribo, aatakihin niya ito. Yung mga Arab, nasa kanila yung prinsipyo, yung honor. Pinapangalagaan nila ang kanilang pamilya. So ang nangyayari, itong mga Arabong to, ayaw nila na mabihag ang kanilang anak na babae. Ayaw nila na mabihag ang anak nilang babae, na ayaw nila na marinig nila ang kanilang anak na andun sa kabila, na inaalipin, kaya mas ginugusto nila na patay ito. Yung mga hindi pa nangyayari, pinapatay na nila. Then aside from that, dahil minsan dumarating sa Jazirat al-Arab, here in the Arabian Peninsula, sa mga bansang Arabo, yung majaa, yung tagtuyot, walang makain, pinapatay nila ang kanilang mga anak. Dahil doon. Dahil anticipation nila, may mga ang tawag dito sa atin sa Pilipinas, yung mga manghuhula, may mga manghuhula ang mga taong to. Yung mga manghuhula, huhula nila na sa darating na taon o di ka sa darating na 3 taon, may majaa, may tagtuyot na darating. At yung tagtuyot na ito, walang makain ng mga tao, walang tubig, nakakamatay. So, dahil yung mga manghuhulang to, ay sasabihin nila sa mga tao na may darating na tagtuyot, matatakot ang mga tao kasi papatay nila ang kanilang mga anak. Kaya pinagbawalan sila ni Allah sa Quran, wala taqtulu awladakum min imlaqin nahnu narzuquhum wa iyyakum. Huwag niyong patayin ang inyong mga anak dahil sa faqr. Ang ibig sabihin ng imlaq ay shiddatul faqr. Sobrang pagkakulubi. Pinagbawalan sila ni Allah na huwag niyong patayin ang inyong mga anak dahil dyan. Dahil sa takot niyo na baka magutom sila. Nahnu narzuquhum wa iyyakum, dahil kami ang nagpapakain sa kanila at kami ang nagpapakain sa inyo. Yung rizq, yung sustento, ay hindi nanggagaling sa inyo kundi kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung mga dinatnan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasad akhlaqi ijtimai. Yung society mismo ang may sakit, katulad ng mga nangyayari sa ating panahon. Kasama sa mga hindi magagandang kaugalian na dinatnan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam is riba, usury. Tawag dito sa Tagalog ay tubo. Ito ang dinatnan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muntashir, laganap sa buong Arabian Peninsula ang riba. Itong klase ng negosyo ang siyang pumapatay sa mga maliliit na negosyo. Ang yumayaman lamang is yung mga malalaki. Yung mga gumagamit ng riba ng mga maliliit, sila yung namamatay. Ang lumalaki is yung kapitalista mismo. Kaya ipinagbawal to ni Allah sa Quran. Totally ipinagbawal ang riba. Sa Quran makikita mo, فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Sinabi mismo ni Allah sa Quran na pag hindi niyo itinigil ang riba, فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ, maghintay kayo dahil may harb, may war na darating mula kay Allah at sa kanyang propeta patungo sa inyo. Pinagbawalan sila ng propeta na huwag makitungo sa riba. At ang unang pinatigil ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa riba ay ang kanyang tiyuhin na si Abbas. Pinakauna niya pinatigil sa pagriba ay ang kanyang tiyuhin na si Abbas. Ang aking tiyuhin, itigil mo ito. Hindi ito maganda. Ito yung mga dinatnan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riba. Now, at marami pang iba. Kasama halimbawa sa mga hindi magagandang kaugalian na kinanagis ng mga Arabo, ay halimbawa nakaupo ang dalawang lalaki. O di kaya maraming lalaki nag-uusap sila, may tumaan na babae sa kanilang harapan. Anong kanilang gagawin? Itong babae ito buntis, malapit ng mga anak. Anong kanilang gagawin? Pagtatanong nila kung ano ang nasya ng babae ito. Babae ba o lalaki ang kanyang ipinagbubuntis. Tapos kinukuha nilang babae at binibiyak ang kanyang tiyan. Mga kaugalian na, subhanallah,
Kasama sa mga hindi magagandang kaugalian na kinagisnan ng mga Arabo ay pag-inom ng alak. Sa atin sa Pilipinas, dito tayo expert. Pag-inom ng alak. Makikita natin na yung pag-inom ng alak, dahil sila ay nalulong sa pag-inom ng alak 3 beses, 3 stages, para ito ay tigil nila ng totally. Itigil nila ang pag-inom ng alak ng totally. Hindi pwedeng ipagbawal sa kanila ng 1 beses dahil mahirap nilang talikuran ang pag-inom ng alak. Ano ang unang sinabi ni Allah sa Quran? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Tinatanong kanila o Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang hatol sa khamr, pag-inom ng alak, at maisir, pagsusugal. Isa rin to sa kaugalian ng mga Arabo na hindi nila maiiwanan. Qul fihima ithmun kabir, sabihin mo sa kanila Muhammad, na may malaking kasalanan ang gumagawa sa mga itong dalawa, itong pag-inom at itong pagsusugal. Wa manafi'u lin-nas, pero may yun na ibibigay ito ng kabutihan sa mga tao. Wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima, pero ang kasamaan na naidudulot ng dalawang ito ay mas malaki kaysa sa kabutihan na naidudulot. Why? Makikita natin sa ating pag-aaral. Now, yung mga taong medyo may tamang pag-iisip, maganda, mabuti, pero mas malaki ang kanyang kasamaan. Iwan ko na lang. Pero may mga taong nalulong sa alak, ayaw nilang tigilan ng pag-iinom. Kaya pinagbawalan naman, second stage, second level kung paano pinagbawal. La taqrabu salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Pinagbawal naman sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala na bago kayo magdasal, huwag kayong uminom ng alak para alam ninyo kung ano ang inyong mga sinasabi sa inyong pagdarasal. Paano ka makapagdasal kung ikaw ay lasing? So, pinagbawal sa kanila, second stage. So, yung mga umiinom ng alak, totally sa buong umaga, wala nang umiinom. Pag matutulog lang sila sa kasi sila nakakainom ng alak. Why? Sa umaga, pagkagising nila, pupunta sila sa kanilang mga trabaho. So, hindi sila pwedeng uminom ng alak. Now, magpapahinga sila around 11 o'clock, halimbawa sa ating panahon, around 11 o'clock, malapit na ang zuhur, so pinagbawal sa kanila na uminom ng alak, so hindi sila makakainom. Ganon ang stage. So, pagkatapos ng salatul zuhur, magpapahinga sila, magigising sila kung may mga matutulog, salatul asar. Hindi ka na makakainom. Malapit ng salatul asar, bawal uminom. Pagkatapos ng salatul asar, after 2 hours or 3 hours, depende sa panahon, andyan ang salatul maghrib. So, hindi ka makakainom. After salatul maghrib, andyan ang salatul isya. So, pag matutulog lang sila sa kasila uminom. Hindi pwede ipagbawal sa kanila dahil hindi nila kayang tiisin. So, nung ano sila sa stage na yon, binibigyan sila ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng treatment. Ano itong treatment na ito? Tauhid. Tauhid. Hindi sinabi na tigilan nyo yan tapos walang kapalit. Tigilan nyo yan ng pakonti, tapos binibigyan sila ng aral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam patungkol sa pagsamba sa isang Diyos. Kung bakit kailangan iwasan to. So, may dalawang klase ng pangangaral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinagbabawalan sila dito, tapos dito, ini-encourage sila na sambahin ng Allah. Dito sila ini-encourage, dito sila ini-encourage. Then, nung nalaman na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nalaman na ng Allah na lumaki na ang iman ng mga sahaba, saka dumating ang pagbabawal sa pag-inom ng alak. Totally, haram. Haram ang alak. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitani fajtanibuh. 3 level. Innamal khamr, katotohanan ang khamr wal maisir wal ansab, iba't ibang klase ng mga masasamang gawain. Wal azlam rijsun min amali syaitani, ay mga masasamang gawain na trabaho ni Satanas. Fajtanibuh, iwasan ninyo, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Nung narinig ng mga sahaba ang kautusan na ito, nung narinig nila ang kapahayagan na ito na ipinahayag ni Allah kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayon sa hadith, makikita mo na ang mga daanan sa buong Madina ay punong-puno ng mga alak. Inilabas nila kanilang mga alak at kanilang itinapon ang kanilang mga alak sa kanilang mga bahay.
Paano nangyari yun? Hindi pwedeng gawin ang ganun nang walang kapalit. So ano ang kapalit nito? Dapat buhayin mo sa kanila ang tauhid. Buhayin mo sa kanila ang pagmamahal kay Allah. Buhayin mo sa kanila ang pagmamahal sa isa't isa. Na itong gawain na ito ay masama at ito yung mabuti na iwasan ng mga ito. So unti-unting pinapatigil sila dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at unti-unting binubuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanilang tauhid, ang kanilang pagmamahal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Riba. Sabi natin ng riba, usury, khamr. Kasama sa mga kaugalian na gustong-gusto ng mga Arabo sa mga panahon na iyon is maisir, pagsusugal. Lulong sila sa pagsusugal. Wala kang magagawa, gusto nilang sugal. Yas'alunaka anil khamri wal maisir. Itinatanong nila sa iyo, Propeta Muhammad, ang pag-inom ng alak at ang maisir, pagsusugal. Dahil gusto nilang magsugal. Dahil kumikita sila dito. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, may mabuting nakukuha dito at may masama. Pero ang kasama ay mas malaki. Now, ito yung dinatnan ng Propeta Muhammad at marami pang mga masasamang gawain. Ito yung dinatnan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sitwasyon. Now, i-connect natin ito sa ating panahon. Una, shirk. Pagtatambal ng Diyos. Dinatnan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may mga tao, ang mga tao sa kanyang panahon ay lahat nagtatambal ng Diyos. Kaugalian, kinalakihan. Dito sa atin sa Pilipinas, pag sinabi mong ano ang reliyon mo is Kristiyano. Bakit yan ang reliyon mo? Ito ang aking kinagisnan eh. Ganun din ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Pilipinas, sa kanyang panahon. Na pag tinanong mga tao, wala. Ito ang kinagisnan nila, shirk. Ipinanganak ang bata, nakita niya na may 360 na ribolto sa loob ng Kaaba. Wala kang magagawa. Ito ang kinagisnan kong relihiyon, na shirk. Now, paano ito nabago ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? At paano ito nabago ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab? Paano ito nabago ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah? Nabago ito dahil ang tao ay may sariling fitra. Yung fitra, yung panloob na kagandahan ng isang tao. Yun ang binuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil yung mga Arabo ay may magagandang kaugalian at lahat ng mga tao may magagandang kaugalian. Yun ang binuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahil si Satanas, yun ang kanyang trabaho na yung mga magaganda sa atin ay kanyang tinatagunan. Shirk, kung may shirk sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, may shirk sa ating panahon. Sa atin sa Pilipinas, sa dinami-dami ng shirk, makikita mo na may napakaraming relihiyon sa Pilipinas. Kung makikita mo sa Kaaba na 360 na ribulto sa Pilipinas, mahigit 300, ayon sa pag-aaral, mahigit 300 ang sekta sa Pilipinas na may iba't ibang relihiyon. Yung Catholic, nagkawatak-watak. Yung Protestant, nagkawatak-watak. Yung born again, nagkawatak-watak. And so on and so forth. Pati si Rizal, sinamba ng mga tao. May napakaraming relihiyon sa Pilipinas. Kung yun ang dinatnan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ito ang sitwasyon natin sa Pilipinas, kaya ba natin palitan? Yeah, kaya. Sa paanong paraan? Kunin natin ang curriculum ng Propeta. Sa paanong paraan? Pag-aralan natin ang sira ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shirk. Sa atin sa Pilipinas, sa mga panahon na yun, dinatnan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga tao na hindi naniniwala sa araw ng paghuhukom. Sa atin sa Pilipinas, may mga tao na ganun din. Ito yung sinasabi ng mga atheist. Walang Diyos. Kung walang Diyos, paano ka nilikha? Hindi. Wala. Forever. Lahat forever. Never ending story. Paano? Kung napaniwala ng mga, kung nagawa ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na mapaniwala ang mga taong yun na may araw ng paghuhukom, bakit hindi natin kayang gawin dito sa Pilipinas? Siguro dahil tinatamad lang tayo o di kaya ayaw lang natin gawin ang mga ipinagutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Either of the two, tinatamad tayo, ayaw natin gawin ang ipinagutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Walang pangatlo, tamad o ayaw natin gawin.
Fasad akhlaqi, ang nasira mismo is yung kaugalian ng mga tao. Una, paglilibing ng mga buhay na anak. Kung nakita natin sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na may mga tao na inililibing nila ang kanilang mga anak ng buhay, sa panahon natin ngayon mga kapatid, mayroon. Sa Pilipinas mayroon. Manood ka lang ng TV Patrol, makikita mo yung ganun. Hindi lang inililibing, kundi iniiwan ng buhay. Subhanallah. Paano nakakayanan ng isang tao ang ganun? Dahil wala siyang pananampalataya siya ng isang Diyos. Hindi siya naniniwala na may araw ng paghukom. Wala siyang paniniwala na may araw ng paghukom na kung saan siya ay tatayo sa harap ni Allah subhanahu wa ta'ala at itatanong sa kanya kung paano siya namuhay dito sa mundo. Makikita natin to sa TV Patrol. Huwag kang umikot sa Pilipinas. Manood ka na ng TV Patrol. Makikita mo na yung anak sinasaktan. Makikita mo na yung anak inabandona. Makikita mo na yung, subhanallah, punta ka sa Maynila. Pag dumunta ka sa Maynila, yung mga street children, karamihan dyan may mga magulang eh. Saan ang kanilang mga magulang? Nawala. Now, here in the Middle East, may nakita kayong street children? Wala. Una, dahil yung government at saka yung mga tao nagkakaisa. Na yung government, kung may street children, kukunin, pangangalagaan. But before that, yung pamilya ay may curriculum na sinusunod. Itong curriculum na ito yung curriculum ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hindi dapat i-abandona ang anak. Here in the Middle East, wala kang makikitang orphanage. May makikita kang orphanage pero ilan. Wala kang makikitang home of the elders here in the Middle East. Pero sa atin sa Pilipinas at sa Europa at sa Amerika, may makikita kang home of the elders. Subhanallah. Inaabandona ang mga magulang, inaabandona ang mga anak, inaabandona ang mga asawa. Subhanallah, buong pamilya nagkakawatak-watak. Saan ka makakakita ng isang relihiyon na kung saan mula nung ipinanganak ang anak hanggang sa siya ay lumaki, dapat siyang alagaan ng magulang. Then after that, dapat din alagaan ng anak ang kanyang magulang. Subhanallah. Saan mo ito makikita? Sa Islam lang. May story ako nabasa. Yung kisa sa Taipei. Basta may nabasa akong libro na nakalagay dito ang sino ang nito. Basta isang scholar sa Saudi Arabia na kanyang ikwento doon sa libro. Na minsan nung nag-aaral siya sa Europa, I think sa UK, may pangyayari na nangyari daw. Ano itong pangyayari doon? May mga Arabo na nag-migrate doon sa UK. Arabo na nag-migrate sa UK. Then, yung mga pamilya ng Arabo to, may kapitbahay silang isang European, isang taga-UK, isang Briton. Matalik na magkaibigan yung ina ng Arabo at saka yung babaeng Briton. Matanda na rin. Matalik silang magkaibigan. Matagal silang magkapitbahay at naging matalik silang magkaibigan. Then one day, bumisita yung Briton doon sa kanyang kapitbahay na Arabo at may narinig siyang pagtatalo. Napakalakas na pagtatalo sa taas. Nag-usap silang magkaibigan ng mga babaeng matatanda. Nag-usap sila sa baba. Taas ng kanilang bahay, may narinig siyang mga matataas ng boses. Natakot yung Briton. Ano ba to? First time, matagal tayo magkaibigan, wala akong narinig na ganito eh. Tapos yung kanyang kausap na matandang babae na Arabo, normal. Parang wala lang sa kanyang mga narinig sa taas. Ano nangyari? Tinanong niya, sabi niya, may problema sa taas? Sabi niya, wala. Anong wala? Narinig ko, nagsisigawan sa taas. Yung dalawa eh. May nagsisigawan sa taas na dalawa. Sabi niya, wala yan. Sabi niya, anong problema? Sabi niya sa akin, hindi. Sabi niya, yung anak ko na nagmula sa malayong lugar, bumisita sa akin dito sa lugar ko. At gusto niya na sumama ako sa kanyang lugar. Upang siya naman ang mag-alaga sa akin. Tapos yung anak, na kung saan doon nakatira ang ina,
Ayaw niya, sabi niya, hindi, dapat dito ang aking ama. So, nag-aaway sila, yung dalawang anak, nag-aaway, hindi nag-aaway naman, kung baga, nagsisigawan, nag-argue kung saan dapat tumira ang ina. Hanggang sa tumas ang kanilang mga boses. Ano ang kanilang pinag-aawayan? Ano ang kanilang pinagsisigawan? Bakit sila nagsisigaw sa isa't isa? Para pangalagaan ng ina. Tapos yung prito na yon, matagal na siyang inabandona ng kanyang mga anak. So ang nasabi lang ng prito na yon, ya subhanallah. Ganyan kayong mga Muslim, ganyan kayo binibigyan ng halaga na para kayong mga prinsesa. Kung i-treat ng inyong mga anak. Yun ang naging dahilan kung bakit napasok sa Islam ang matandang babae. May experience ako sa Saudi Arabia nung nag-aaral ako doon. Nakita ko mismo si Sheikh Badr, anak ni Abdul Muhsin Abbad. Sheikh sa Madina mismo. Nakita ko mismo na siya mismo Sheikh, malaking Sheikh si Badr. Nakaupo sa wheelchair ang kanyang ama na si Sheikh Abdul Muhsin Abbad. Isa sa pinakakilalang muhaddith sa buong mundo sa ngayon, buhay pa. At siya ang may hawak ng wheelchair ng kanyang ama. Kung tutusin, Sheikh yun eh. Sheikh. Hindi na kailangan pa. Pero makikita mo na siya nagsisirbisyo sa kanyang ama. Na Sheikh din. Subhanallah, saan ka makakita na gano'n? Sa Pilipinas, wallahi, wala pa akong nakita na halimbawa isang doktor, malaking doktor, kilalang tao sa lipunan, na hawak-hawak niya ang kanyang ama na inililibot niya. Pero sa mga Arab, why? Dahil itinuro sa atin ng Islam na ang ating mga magulang makikita natin ang paraiso sa paan ng ating mga ina. Itinuro sa atin ng Islam na hindi tayo makakapasok sa paraiso pag ang ating mga magulang ay hindi satisfied sa atin. Saan mo ito makikita? Now, ito yung wa'dul banat. Pinapatay nila ang kanilang mga anak. Sa atin, hindi lang pinapatay ang mga anak, inaabandona. Tapos pati magulang inaabandona, subhanallah. Kung nabago yun ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya natin baguhin o hindi? Kaya. Sa paanong paraan? Pag-aralan natin ng Islam. Kung ano ang iniginamot dito, ano ang gamot na ginamit dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung paano niya ito binago itong mga taong to. Subhanallah. Wa'adul banat. Sa atin, inaabandona ang anak. Why? O hindi kaya yung ama biglang umalis. O di kaya yung ina, ibinabandon ng kanyang asawang lalaki at saka yung kanyang mga anak. Maraming mga storya. Why? Dahil wala silang makain, silang pamilya. Ito yung sinabi ni Allah sa Quran, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ. Huwag niyong patayin ang inyong mga anak dahil kami ang nagbibigay sa kanila ng sustento. At kayong mga tao, kami rin ang bumibigay sa inyo ng sustento. Kayong mga magulang, kami rin ang bumibigay sa inyo ng sustento. Ito yung Islam. Ito yung ibinigay sa atin ng Islam. Na dapat pangalagaan natin ang ating pamilya, dapat pangalagaan natin ang ating mga anak, dapat pangalagaan natin ang ating mga magulang, dapat pangalagaan natin ang ating mga kapitbahay. Dahil lahat ng mga tao may karapatan sa atin. Karapatan bilang isang Muslim, karapatan bilang isang kapitbahay, karapatan bilang kamag-anak, lahat-lahat mayroon. So dapat ibigay natin sa mga tao kung ano ang karapatan nila sa atin. Karapatan nila sa atin bilang kaibigan is pakitungo natin sila ng mabuti. Karapatan natin dahil sila ay ating kamag-anak, bigyan natin sila ng magagandang advice, bibigyan natin sila ng pera. Kung may pera tayo, bigyan natin sila ng kawawan, so on and so forth. Saan mo ito makikita sa Islam? Ipinagbawal ng Islam na patayin ang mga anak dahil lang sa shiddatul faqr, sobrang pagkapulubi. Now, anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sabi niya, mal faqru akhsha alaikum. Mal faqru akhsha alaikum. Hindi yung kahirapan ang ikinatatakot ko sa inyo. Ito ang sinabi ng Propeta sa kanyang mga sahaba. Sa atin, sinabi niya tayo ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mal faqru akhsha alaikum. Hindi yung kahirapan ang ikinatatakot ko sa inyo. Innama akhsha alaikum an tuftaha, innama akhsha an tuftaha alaikum ad-dunya. Ang tinatakot ko sa inyo, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay ang mabuksan sa inyong mundo. At unahan kayo upang makuha itong mga makamundong bagay sa mundo.
Ang faqr, ang shiddatul faqr, ang sobrang pagkapulubi ay napaka-kritikal. Yung taong namumulubi, napaka-kritikal. Dahil sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadal faqru ay yakuna kufra. Muntik lang maging dahilan ng pagkakafir ng isang tao ang pagkapulubi. Pero hindi yun ang ikinatakot sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mga kapatid. Ang ikinatakot sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang makuha natin ang mga makamundong bagay. Ang makakita tayo ng paraan upang makita ang mundo. Mal faqru akhsha alaykum ma innama akhsha an tuftaha alaykum ad-dunya fatanafasuha. Ang kinatatakot ko sa inyo ay ang mag-isahan kayo pag nakita ng mundo. Wala, hindi ko nakilala si Ibrahim Khalaf. Hindi ko nakilala si Abdul Qawi. Wala. Hindi ko nakilala si Abdul Karim si Ali. Hindi ko na sila kilala. Mayaman na ako eh. Ito ang kinatatakot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mag-unahan kayo sa mga makamundong bagay, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatuhlikakum. At dahil sa pag-unahan niyo sa mga makamundong bagay nito, ay masira kayo. Now to give you an example, may mga kapatid tayo na dati kasama natin lagi-lagi sa mga. Nabuksan sa kanilang mundo, nakakuha sila ng magandang trabaho, hindi na natin sila makita. Ano magagawa natin? Ipagduan natin sila na makabalik sila sa atin. Hindi kinatakot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa ating mga kapatid, sa atin na tayo ay maging pulubi. Dahil kaya natin. Pero ang hindi kaya ng isang tao ay ang maging mayaman. Mahirap kayanin ng isang tao ang maging mayaman. Na makontrol niya ang kanyang sarili. Mayaman ako hindi ko na. Subhanallah. Fatanafasuha. Kama tanafasuha. Pag-unahan kayo dito. Katulad ng pag-unahan dito ng mga taong sinauna sa inyo, fatuhligakum at masira kayo, katulad ng kanilang pagkasira. Kaya ipinagbawal ng Islam ang riba. Dahil may mga tao na yumayaman dito sa riba. Yung mga kapitalista. At may mga taong nagiging pulubi dahil sa riba. Which is lahat masama. Pag naging pulubi ka, sinabi ng Propeta, gadal faqru ay yakuna kufra. Muntik na maging kufra. Ang pagiging pulubi. Pero pag yumaman ka naman, yun ang mas kinatatakot ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya pinagbawal ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang riba, ang patubo, dahil para maging pantay-pantay ang ating mga tao sa lipunan. May isa pang hadith na binanggit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinabi niya, yati ala nasi zaman, darating sa mga tao ang panahon. Which is, ito yung panahon natin sa ngayon. Kaya dapat natin pag-aralan ang sira ng Propeta. Why? Yati ala nasi zaman, darating sa mga tao ang panahon. Himmatuhum butunuhum. Itong panahon na ito, ang problema lang ng mga tao ay ang kanilang mga tiyan, kung paano mabusog. Wa qiblatuhum nisa'uhum. Ang kinakausap ng propeta dito is tayong mga Muslim dahil binanggit na dito ang qibla, which is ang gumagamit tayong mga Muslim. Tayong mga Muslim ang gumagamit sa qibla, hindi ang mga kuffar. So ang kinakausap dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay tayo. Yati alan nasi zaman, himmatuhum butunuhum. Darating sa atin ang panahon. Sinabi ng Propeta, darating sa mga tao ang panahon. Ang kanilang problema laman ng mga tao ay ang kanilang tiyan, kung paano ito mapuno. Wala silang pakialam kung nakuha nila ang kanilang kinakain sa pang-araw-araw na pamumuhay nila dito sa mundo. Wala silang problema kung ano ang pinapakain nila sa kanilang pamilya. Ang importante ay nakakakain ng kanilang pamilya. Subhanallah. Himmatuhum butunuhum wa qiblatuhum nisa'uhum, ang kanilang qibla, which is ang kanilang sinusunod. Qibla is yung kinikibla natin. Ibig sabihin sinusunod. Ang kanilang sinusunod is yung mga babae nila, yung kanilang mga asawa. Sabihin ng asawa ko, wala akong alahas. Yung kapitbahay natin may mga alahas. Asawa ko, wala akong bahay. Asawa ko, wala akong sasakyan. Bili mo rin ako ng sasakyan. Anong magiging ang magiging bunga nito? Yung lalaki magnanakaw. Walang problema ng lalaki. Makapagpatayo lang ako ng bahay, makabili lang ako ng sasakyan, may bigay ko lang sa aking asawa ang lahat ng kanyang kagustuhan,
wala akong problema doon. Halal or haram, wala akong problema doon. At ito ang ating ikinabubuhay sa mundo. Sa ngayon, ito ang general. Karamihan sa mga Muslim dito, walang pakialam. Kaya nga, yung tumamang, ano ba ito? Subhanallah. Yung sakuna na tumama sa Pilipinas, yung mga scam, pyramiding scam. Sa Lanao del Sur, sa amin sa Lanao del Sur, subhanallah. Ang tindi ng pagtama ng scam na ito, pyramiding scam na ito. Bakit tumama itong pyramiding scam? Dahil ang mga tao, inisip nila lahat makamundong bagay. Ipinaputos na ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bawal ang riba, bawal ang riba, bawal ang patubo, bawal ang patubo. Wala. Ayaw nilang makinig. Why? Dahil ayayaman ako dito. Bumalik ka ng mundo, nasaan ang kayamanan? Ang iniwan rido. Ang iniwan is nagpapatayan ng mga tao. Ito yung sinabi niya Allah sa Quran. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ. Pag hindi niyo itinigil, sinabi niya, pag hindi niyo itinigil ang pagririba, pagsasagawa ng riba, pagsasagawa ng patubo, فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ, may darating sa inyo na war mula kay Allah. Ano nangyari? Ang mga tao nagpataya. Nakikita natin. Kung sinunod lang natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na huwag kayo pumasok sa riba, wala. Ang problema kasi is dumating yung panahon na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng problema na ng tao is kanyang dyan. Paano mabubuhay? Halal o haram, wala akong problema. Yayaman ako, halal o haram, wala akong problema. Anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? May mga tao na ash'ath aghbar. Ibig sabihin ng kanyang buhok hindi maganda at punong-puno ng alikabok. Ibig sabihin parang nag-travel mula sa malayong lugar punta sa ibang lugar. Which is one of the conditions para tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga panalangin. Di ba yung traveler, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na yung kanyang panalangin ay tinatanggap ni Allah. Kaya pag may magta-travel sa atin, maglalakbay, sinasabi natin na ipagduha mo ako. Bakit? Dahil ito ay pinabutos ng Propeta. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na rajulun ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama yaqulu ya Rabb ya Rabb. May mga tao na nagta-travel, nakataas ang kanilang mga kamay. Nagta-travel, papuntang Hajj, papuntang Umrah. Nagta-travel, naglalakbay, papuntang Hajj, papuntang Umrah, halimbawa. Yamuddu yadayhi ila as-sama. Nakaganyan ang kanyang kamay sa langit. Ibig sabihin nagdudua. Yaqulu ya Rabb ya Rabb, humihingi, may mga kahilingan kay Allah. May mga kahilingan kay Allah, ya Rabb ya Rabb. Wa mat'amuhu haram. Ang kanyang kinakain ay haram dahil walang importante sa kanya kundi ang kanyang tiyan. Wa malbasuhu haram, ang kanyang mga pananamit ay haram, lahat galing sa haram. Wa mashrabuhu haram, ang kanyang ininom ay haram. Fa anna yustajaba lahu? Paano tatanggapin ni Allah ang kanyang panalangin? Subhanallah. Pag pumunta ka ng Saudi Arabia during Hajj, during Umrah, may makikita kang mga taong ganun. Pag iniisip mo, pumunta ito sa Makkah upang mag-umrah, perang ginamit niya, ispira ng mga tao. Haram. Ang pananamit niya, haram. Ang kanyang iniinom, haram. Dumating sa Makkah, ya Allah, ya Allah. Paano yustajaba lahu? Paano tatanggapin ni Allah ang kanyang panalangin? Paano siya papatawarin ni Allah kung ang mga masasamang gawain ay kanyang ginagawa? Subhanallah. Mga taong nakalimutan nila ang araw ng paghukom. Nakalimutan nila na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dumating sa atin at may daladalang gamot ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdul Karim, itong gamot na ito, pag ginamit mo, magiging magandang pamumuhay mo. Pero mga taong ito, wala silang pakialam. Yung hadith na yun na sinabi natin, sinabi ng Propeta, himmatuhum, butunuhum, wa qiblatuhum nisa'uhum, ang kanilang qibla ay ang kanilang mga babae, wa dinuhum darahimuhum wa dananiruhum, ang kanilang relihiyon ay ang kanilang mga pera, yung kanilang mga dirham at saka yung kanilang mga dananir. Ibig sabihin, yung kanilang mga pera.
Ito ang kanilang relihiyon. Ito umikot ang kanilang mundo. Pera. May milyon ako. Darating na buwan, may milyon na naman ako. Darating na buwan, may milyon. Nakalimutan na nila na may araw ng paghuhukom. Nakikita nila na araw-araw may patay. Nakikita nila araw-araw may inililibing. Nakikita nila araw-araw may dinadala sa ospital na nagkakasakit pero hindi sila nakakakuha ng aral. Akala nila magiging bato sila dito sa mundo. Wallahi hindi. Ito ang kanilang relihiyon. Anong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ulaika syarrul khalq. Sila ang mga pinakamasamang nilalang ni Allah dito sa mundo. Itong mga taong to, sila yung pinakamasamang nilalang ni Allah dito sa mundo. La khalaqa lahum 'inda Allah, walang dahilan si Allah kung bakit na sila nila maliban lamang sa sila itapuloy. Subhanallah. So, ito yung dinatnan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na panahon. Napakasamang panahon. Walang Diyos, walang magandang society, pero dumating ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam in less than 50 years pagkamatay ng Propeta na bago ang Inshallah, sa ating mga susunod, papasok na tayo sa panahon na kung saan ipinanganak ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.